Hello mga kapatid, God bless, good morning. Salamat sa Panginoon. Ayun. Kamusta kayo mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Salamat sa biyaya ng Lord. Ayun. Medyo walang ulan ngayon mga kapatid. Wala kayong narinig na lumalagotok. Salamat sa biyaya ng Lord. Yung ulan na yan ay blessing yan. Kailangan yan mga magsasaka. Thank you Jesus. Tunay nga napakabuti ng Lord. Ang bawat araw natin ay masigla. Kasi nga, sinasamahan tayo ng Panginoon. Thank you, Jesus. Ang pagsimula natin mga kapatid ay Lucas 18 verse 1. Sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Glory to God. Kailangan natin laging manalangin. Ang panalangin natin mga kapatid ay pinakamahalaga. Manalangin tayo ng buong puso, may pagpakumbaba. Ano man pa natin sa Lord. Hallelujah. Kasi kilos siya, magsugo siya ng mga anghel para iligtas o tulungan yung mga lingkod niya na nakakaranas ng mga pang-aapi ng mga Herodes sa panahon ito at sa panahon noon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito yung mensahe natin mga kapatid, kaya kailangan natin manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sabi dyan sa Lucas 18 verse 1 na pinagsimula natin. Ngayon dito tayo sa Acts 12 verse 1 hanggang 11. Basahin na natin tuloy mga kapatid. Thank you Jesus. Na mga panahong din iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa magitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Isipin mo naman to si Herodes, ano? Yes, God. At nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Ayan. Ito si Herodes ay papuri sa mga tao. Dayaw-dayaw ba mga kapatid? Parang bata. Ang pinapaluguran niya ay mga tao. Yung kapwa niya dimong. Hallelujah. Kaya yung malingkod ng Diyos, ipinapatay niya. Nangyari ito noong pesta ng tinapay na walang pampaalsa. Nakalagay dito mga kapatid. Nung naipapatay niya si Juan, nalugod yung mga tao. Abay, pinadakip naman niya si Pedro. Tingnan to si Herodes. Hanggang ngayon may mga Herodes mga kapatid. Hindi man niya madakip yung sisiraan ka ng kung ano-ano. Pagdakip kay Pedro, siya'y kinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-apat. O ilan lahat yun mga kapatid? Apat na pangkat ng tig-apat. Ilan lahat yung mga kapatid, bilangin nyo at isagot nyo dun sa comment. Press gan. Nakawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Ayan, iharap niya kasi gusto din nga niya patayin si Pedro. Targa to si Herodes. Gapadayaw-dayaw sa mga tao. Hari siya ng sablay. Verse 5, kaya't na natiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nalangin sa Diyos para sa kanya. Amen. Kaya mahalaga talaga mga kapatid, kung panalangin, kailangan panalangin natin ating sambayan, ang ating iglesia, ang ating kababayan, ang buong digdig. Pray the nation nga sabi. Hallelujah. Thank you Lord. Sa buhay ng mga taong itong malingkod ng Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Natiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nalangin sa Diyos para sa kanya. Hallelujah. Ayun, kaya yung panalangin natin, habang tayo nalangin, kumikilos ang Lord, nagsusugo sa ng anghel. Diba sabi nga doon sa Hebreo 1:14, ano yung mga anghel kung ganun? So, sila mga naglingkod sa Diyos na sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas, sa mga ililigtas. Okay na. Ayun, thank you Lord sa mga anghel na sinugo ng Panginoon. Amen. Glory to God. Taimtim na nalangin ang buong iglesia. Praise God. Thank you, Jesus. Verse 6. Tuloy-tuloy natin mga kapatid hanggang 11 ito. Nang gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala. Isipin mo yun. At may mga bantay pa sa harap ng pinto at bilangguan. Thank you Lord sa buhay na ito ni Pedro na may natutunan tayo. Verse 7, walang ano-ano lumitaw ang isang anghel. Isipin mo yun. Apat na pangkat na tig-apat. Ilan lahat yun? 60? Lumitaw sa isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Praise God. Yun mga tanikala natin, spiritual ng tanikala. Nakagapos tayo sa panghusgat, panghato natin kapwa. Nakalag na yun. Thank you Lord. Hallelujah. Verse 8, pag nagbihis ka, ayun, mutusang si Pedro. Ayun, kaya magbihis ni Pedro. Mga tanikala, hindi na kaya. Kaya ang anghel nagkalag. Thank you Lord. Magbihis ka
magsuot ng sandalya, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Sumunod tayo sa Lord. Ang balabal natin ay yung kanyang salita. Sabi nga doon sa Episo, diba? 6 verse 12 hanggang 17. Thank you, Lord. Nabanggit ko lang, kapatid. Lumabas at sumunod si Pedro ang anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya ay pangitain lamang iyon. Amen. Glory to God. Ayan. Thank you, Jesus, sa mga anghel na ito na sinusugo niya. Hanggang ngayon, nagsusugo pa rin sa ng anghel. Thank you, Lord. Minsan may mga anghel galing sa hell, kaya kailangan natin mag-ingat, mga kapatid. Nakalampas siya sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Tinutulungan tayo ng Lord sa magitan pagsugo ng mga anghel. Yung mga anghel na yan ay susugo niya para magligtas at magparusa din sa mga magawa ng sama sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, itong pinag-aralan natin. Hindi basta kung ano lang, may natutunan tayo at pinapatatag din tayo nito, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Ayan, hindi nga alam ni Pedro na anghel pala yung kasama niya. Akala niya siya na naginip lang. Hallelujah. Thank you, Lord. Dahil sa panalangin ng buong iglesia. Praise God. Kaya minsan nga naisip ko bakit si Juan ay yung si Santiago ay napugutan, hindi siya napanalangin o ano man. Siguro yun talaga ang takdang katapusan ng buhay niya. Wala tayong alam, kundi ang Panginoon lang nakakaalam. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Verse 11, natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak, natutuo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Kasi gusto nga nila papugutan din ito sa Pablo doon sa mga Hudyo. Hanggang ngayon, mga kapatid, napakadaming Hudyo. Gusto ko, Panginoon ko. Minsan nga, sarili mo ba sa bahay mong Hudyohin ka, pinaaral mo, o kaya yung meron mga depende kasi sa tao, mga kapatid. May pagka-Herodes, may pagka-Herodias. Kaya lahat ng ito may matutunan tayo. Hanggang kung hindi sila ang pinag-usapan, tayo nga kung may pagka-Herodes tayo, ay tayo yung mag-isip-isip. At baka tayo masapok ng anghel na susugo ni Yahweh. Praise God. Ayan, kape ako, mga kapatid. Kape-kape. Thank you, Lord. Ayun, mga kapatid, hindi ka na alam ni Pedro dahil sa panalangin ng buong iglesia. Kaya mahalaga ang panalangin, mga kapatid, at huwag daw nalang pag-asa ayon sa ating pinagsimulan. Lucas 18 verse 1. Thank you. At wala tayong ibang panlaban kundi manalangin at humingi ng habag sa Panginoon. Thank you, Lord. Pag tayo mura pa ng mura at sisihin pa natin ang Diyos, edi malamang isusugo niya ng anghel from hell. Kaya kailangan nating makinig at may kababaang loob at umasa sa Panginoon. Amen. Huwag tayong maging Hudyo na ito, natuwang-tuwa pagka napahamak ang kapwa. Hanggang ngayon, mga kapatid, napakaraming Hudyo sa panahon ito. Ayun, hindi alam ni Pedro na anghel yung kasama niya. Akala niya pangitain o panaginip lang. Hallelujah. Ayun. 13 hanggang 15, mga kapatid. Nang munawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nanalangin. Dahil sa panalangin ng 12 verse 12 ng gawa ay kumilos ang isinugo ng Lord ang anghel. Kaya yung mga panalangin natin, nirinig ng Lord, sugo siya ng anghel. Pero pag tayo mura ng murat kagulupan, ako magsunugo yan ang silimo ng anghel from hell at guguluhin palalo. Kaya malinaw, mga kapatid. Nang si Pedro ay kumatok sa pintuan, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Hallelujah, ayun, diba? Tayo din, excited tayo. Hindi pa nabuksan yung pinto, tumakbo palik. Thank you, Lord. Nahihibang ka, sabi nila. Ngunit iginiit niya naroon nga si Pedro. Kaya sinabi nila, anghel niya iyon. Ayan, tingnan mo yan. Nalangin sila pero hindi mas paniwala na kaya nga gawin ng Lord yun. Thank you, Jesus. Ayun, di ba? Napakabuti ng Diyos. Ipin mo yun. Nagsugod siya ng anghel. Ngayon, hindi naman anghel at sa yung may taong ginamit para makaraos ka sa pangailangan mo. Anghel yan. Sinugo ng Lord. Huwag tayong maghanap ng anghel pa. Thank you, Jesus. Ayun yung may mga ginawan mo ng buti, tapos gantihan ka ng masama. Anghel din yan. Anghel from hell. Kaya kailangan natin mag-iingat. Thank you, Jesus. Di ba? Doon sa Matthew 25 verse 41. May mga
Anghel din ng paranghel na sinusugo din ni, alam mo na, kaya kailangan na malinaw sa anghel tayo mula sa langit mo makinig at sumunod. Ayun, nakakatuwa ang doon. Ano, sipin mo yun habang nanalangin sila, nagsugo ang Diyos ng anghel na para ipalabasin si Pablo. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Patuloy sa pagkatok si Pedro nang buksan nila ang pinto. Nakita nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Oh, ayan. Hindi sila makapaniwala. Habang sila nanalangin, nung ginawa na ng Panginoon, hindi sila makapaniwala. Thank you, Lord. Naniwala na sila. Thank you, Jesus. Sila sinasa nilang tumahimik. Pagkatapos, sinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi pa niya. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Itong ating mga ginagawa hanggang sa ibang lugar. Buong daigdig pag may nakinig nito, nasabi natin sa ibang lugar. Thank you, Jesus. Nang hindi tayo umalis ng bahay, hindi tayo kumatok sa pinto nang may pinto. Kundi ang pintuan na binuksan ng Diyos sa Durungawan sa langit, itong YouTube na ginagamit niya para magkalanap ng salita. Kaya, naglilingkod tayo ng walang kahirap-hirap. Thank you, Lord. Salamat sa biyayang ito na talaga naman. Tunay naman. Ano, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kaya, talagang puspusa na yung ating pagsisir at laganap itong salita ng Lord kasi talaga namang gitgitan na yung pagka-Herodes ng may mga pag-Herodes. Ano mga kapatid? Ayun, 18 hanggang 19. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hallelujah. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay pinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Ayun, kisipin mo. Talaga naman. Talaga naman si Herodes na yan. O, tinan mo yun, si Herodes. 16 verse 27, nabasa ko lumaktad kasi. Nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo dahil dito binunot niya ang kanyang tabak at magpangmatay na sana. Sabi, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Hallelujah. Ayan, kasi pagka kahit hindi kasalanan, papatay siya. Kaya ginawa dito, unahan na niya. O ayan. Salamat sa Panginoon na dahil sa biyaya ng Lord. Ay, naligtas din itong bantay na ito dahil sumigaw si Pablo na huwag saktan kanyang sarili kasi naroon naman silang lahat. Hindi sila nakalabas doon pero nakalaya sila spiritually dahil sa kanilang pag-awit sa Panginoon. Ayan, itong ginagawa natin mga kapatid, parang umaawit lang tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Express God, napasama lang. Hallelujah. Pinahanap ni Herodes yung mga bantay at ipinapatay. Tuloy naman yung bantay doon sa chapter 16 na sa panahon nila ni Pablo ay magpakamatay kasi nga naman papatayin nga rin naman siya mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Lord, naligtas yung bantay na yun at sila rin ay naging followers ni Jesus sa pagitan ni Pablo. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito naman nangyari kay Herodes dahil sa masyadong mataas ang tingin na sarili at kapadayaw-dayaw siya sa mga tao. Mapuri siya, ayan. Namatay siya sa kahiyahiyaring paraan. Gawa 12 verse 21 hanggang 24. Basahin natin mga kapatid. Ito yung nangyari kay Herodes dahil sa kayabangan niya. Ayan. Nagsugo ang Diyos ng anghel. Ayan. Pinaluguran niya yung mga tao na wala namang kapangyarihan. Hindi ang Diyos na buhay ang pangyarihan. Kundi yung mga taong katulad din niya na may hangganan buhay at may kamatayan. Yun yung pinaluguran niya doon sa Gawa 12 verse 1 and 2 and 3. Ayan, malugod yung mga tao. Pas Pedro, pinahuli din niya. Ayan, ito na ngayon ang sinapit itong si Herodes. Kaya kung may pag-Herodes tayo, magsip-isip tayo ngayon pa lang. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari. Umupo sa trono at nagtalumpati. Ayan, nagtalumpati ito si Herodes na may abang. Tapos na sila Herodes, ang pinag-uusapan ngayon ay tayo, kung tayo may pag-Herodes o pag-Herodias. Tayo mag-isip-isip. At tapos na sila, tayo ngayon ang pinalahanan ng Lord. Thank you, Jesus. Umupo at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan. Isang Diyos ang nagsalita, hindi tao. Ayan. Itong mga taong bayan ay papuri din. Thank you, Lord. Sa mga salitang ito may natutunan tayo. Na hanggang ngayon may mga gumagawa nito. Sumisip-sip lalo na sa gobyerno natin. May mga sumisip-sip din. Tapos pagka dating ng panahon, sila lang rin ang magsisiraan. O, kaibigan ko, no. Tapos pag wala ng pakinabang, ay huyo ka sa akin. Ayun. Yun baga, mayroong mga kaibigan na gano'n, na napunta naman tayo ng mga kapatid. Tapos may kapatid ka na pagkagipit. Naku, panay ang text, ang haba. Pagka nakaraos-raos, huyo ka sa akin. Pero wala naman, hindi naman kawalan sa atin yun. Alam naman natin.
Malaga tayo ay natulong ng gipitas nung nakaraos sa gipitan at luwag-luwag aba ang iksi mag-text. Hindi daw niya alam. Nakakapatawa. Mga joker tong mga tao ito no mga kapatid. Okay lang yun. Basta ang Diyos ay mabuti. Amen. Glory to God. 23 at noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Rudy sapagat inangkin niya ang karangalan na ukol sa Diyos at siya ay kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Ayan lamang ang saklap. Nagsugo pa rin. Ito, dito si Pablo, lingkod ng Diyos, nagsugo ang Panginoon ng anghel para iligtas siya. Ito naman si Herodes, nagsugo ang Panginoon ng anghel para sapukin siya. O, ayan, inuod siya hanggang sa mamatay. Isipin buhay pa, inuod na. Ayan, ang mga may pagka-Herodes at pagka-Herodias, mag-isip-isip. Ayan, buhay pa ay inuod na. Yun, nabubulok na na, buhay pa. Ayan, mga may pagka-Herodes na ito. Ito ay masaklap ang manangyayari. Ayan, yung mga nag-Herodes sa panahong ito, sabi, dito sa Zacarias 14 verse 12 hanggang 13, padalahan ni Yahweh ng kakilakilabot na sakit, buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman, mata at dila. Pagharian sila ng malaking kaguluhan at sila ay maglalaban-laban. Yan. Kaya talaga naman, ay, yung mga naging Herodes na yan at Herodias, hindi man bulok ng dila at mata, kung ano-anong nakikita niyan. Sira dito, sira doon. Minsan, mga kapatid mismo ang tinitiran niyan. Ayun, magmamalinis pa yan. Tapos siraan kung sino-sino. Diyos, purihin ang Diyos. Tagang tunay ang salita ng Diyos. Hallelujah. Paano? Sulsulan ng sulsulan. Kasi nga, nabulok yung laman, pero yung mata at dila, hindi pa. Kasi nga, ay nagagamit pa yun para magwalwal at manira ng manira. Pero yung mga nininira, yung mga inggit, mga kapatid, una yan, nasisira ang sarili nila, malayan. Kasi kahit nga masira ng iba, nasira ang sarili, masiraan ng iba. Bagamat naranasan natin mga ganun, mga kapatid, patuloy pa rin lalaganap ang salita ng Diyos. At yung makinig nga ang may pandinig, ang ayaw naman, hindi naman pinipilit ng Lord kasi nga siya nga ay maamong Diyos. Praise God. Thank you, Lord. Kaya salamat sa kalayaan natin dito sa mga taong ito na may pagka-Herodes at may pagka-Herodias. Ang panlaban natin ay prayer, manalangin ng manalangin. At samantalang patuloy na lumaganap ang salita ng Lord. Sabi doon sa Gawa 12 verse 24. Kung ito si Herodes na napakayabang, ayun, hinampas ng anghel ng Panginoon. Malinaw mga kapatid, ang anghel dito ay sinugo niya para maligtas sa mga lingkod niya at sinugo din niya para pursahan yung mga Herodes at mga Herodias noon at hanggang sa panahong ito. Kaya magtiwala lang tayo sa Lord. Naranasan man natin yung siraan ng siraan kung ubayan natin sa Lord yan at siya ang nakakalam ng lahat. At tayo din naman kung tayong magawa na dito, magiltigil na tayo ng mga kapatid. Itong lahat ang salitang ito hindi naman para kung kanino, para sa ating lahat. At tayo nga ay may pagka-Herodes at may pagka-Herodias pagminsan. Salamat na nakalayaan tayo paging Herodes at pag-Herodias ng mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Glory to God.